Sira na. Pag dito, nabidiskarga yan, sabi ng mekaniko. So dito, pagka-off mo dito lang. Dito parking daw to eh. So ito parking, gumagana pa yung ilaw. Tsaka radyo. Ito, off talaga yan, off. Tinakbo na nito is 5,303. Ito yung USB. Pag magkakabit ka ng, pagkakaalam ko, music eh. Pwede ka rin yata mag-charge dyan, hindi namin ginagamit eh. Tapos, ito yung FM radio. Ito yung hazard. Ito yung 12 volts DC, kabitan ng electric pan or kung ano man yung ikakabit nyo tulad nito. Bumili kami sa Shopee. Tapos kinakabit namin dito, ayan o, dito pag gusto na electric pan. Almost 1 year and 6 months na rin. So mababa yun kasi nga dito lang kami, di naman kami lumalayo. Dito yung gauge, yung neutral, makikita mo. Dapat naka-neutral lagi. Tapos kapag i-start mo yan, ito yung payo sa akin ng may mga bukyo na. Start mo, igaganon mo dito. Huwag mo munang i-start. Hintayin mo muna na umangat yung fuel gauge. Hanggang sa umangat lahat, umangat siya mag-stable. Siguro mga nasa 2 to 3 minutes hintayin mo lang para makabuelo. Ito yung clutch. Ito yung cambio. Yan o. Ito yung signal light. Yan lang. Pag medyo maikli yung daliri mo habang dumadrive ka, ito yung medyo inaabot mo pa. Siyempre busy ka sa pagkakambyo, diba? Busy ka sa pagkakambyo na ganyan. Tapos iaabutin mo medyo, siyempre nakaganong ka pa sa clutch, diba? So, medyo habang nagdadrive ka, minsan talagang may buwelo ka pa bago mo maabot to pag maliit yung daliri mo. Ganyan-ganyan ka pa. Medyo sa mahabang daliri, walang problema. Left signal, right signal. Ito yung highlight, yung bright. Dito yung low light. Ito yung wiper. Yan yung wiper. Ito yung park light, headlight. Yan, nakita nyo umilaw. Tapos ito yung busina. Ayan. So ngayon, nakalibita tayo ng ilang minutes. Start na natin. Bago natin i-start, ito pala yung handbrake. Tapos ito naman yung manual hand start. Di ba sa motor may kickstart? Ito hand start. Hihilahin mo yan pagka hindi nag-i-start yun. Ito naman yung reverse. Iaangat mo yan pag ganun, para reverse. Ito yung brake fluid. Ito yung brake. So, payo ng mekaniko, hanggat hindi na ngingitim yan, pwede pa yan. So, color pink pa siya. Pag maitim na, ibig sabihin hindi na siya okay. Dito yung nalagyan na ng tools sa ilalim. Pero na, yan. Nandiyan yung spare na gulong. Meron yung kasamang tools. Ayan yung battery. Ito yung compartment. Ito yung likod, ito yung passenger. Ito yung lagayan sa likod, may space ka pa dyan. Ayan o. Madami-dami ka pang mailalagay. Pero papalitan na namin to. Hopefully makahanap kami nung nagko-customize ng fiber dito sa lugar namin. So, kasi papapalitan namin yung trapal kasi parang nabubulok na. Kasi sa weather dito sa amin, maulan. Tapos ito, yan, nilalagyanan pa dito sa taas. Dito ko nilalagay yung mga papeles o RCR o pero kita nyo inaamag na. So ngayon yun na, tapos start na natin. Yun yung side mirror, yung mga ilaw, headlight, gulong. Kinakalawang na yung mga tornilyo. Yan yung mga papalitan dyan. Kailangan makabili ng bagong bolts kasi kinakalawang na. Ito ang suggested na tire pressure. 2.1 sa front, 2.4 sa likod. Tapos may lalagyan ka pa dyan. Lalagyan ka pa ng something. Ang susi niyan, susi rin itong Bajaj RE. May lalagyan ka ng tubig dito. Yun yung mga speaker kapag nagpatugtog ka ng radyo o ng USB. Ito naman yung pintuan. Meron din siyang mga seatbelt. Tapos dito may mga lalagyanan din siya sa upuan. Ayan.
Tapos ito mga mat. All stock to guys ha. Wala kaming binago dito. Dinagdag lang namin tong cortina na binili sa Shopee na tagpo 400 pesos. Ayan. Pinakalawang na siya. So either pipinturahan or eventually papalitan na natin. Lagisgasan ko to. Sumabit sa tricycle. Ito yung ilaw sa likod. Ito nabubuksan din to. Tapos ito yung gas. Susi rin ng budget sa RE ginagamit ko. So 95 octane nasa Fiesta. Tapos ito, meron pa dito. Ito ginagalaw, mekaniko lang gumagalaw dito. Nung nagpa-change oil nga pala ako nung nakaraan, nagastos ko sa change oil kasama na yung check up, 900. 800 sa oil, 100 sa labor ng mekaniko. Tapos maayos naman yung mekaniko sa K-Serbi ko. In-adjust niya yung mga cable sa clutch, sa cambio kasi nga medyo hindi ko makagat. Yun yung mga naging issue ko. Pero ang sabi niya sa akin, kung sakasakaling hindi niya na-adjust yun, bibili ko ng bagong cable, nasa 400 pesos lang yun. So ayun guys, ito na, 1 year and